3 buwan na ang nakalilipas mula nang huling makita sa publiko si dismissed Mamban Tarlac Mayor Alice Guo. Yan ay nang dumalo siya noong May 22 sa pagdinig sa Senado kaugnay sa kanyang koneksyon umano sa sinalakay na Pogo Hub sa Mamban. Pero mula noon, hindi na siya muling nagpakita at hanggang ngayon ay pinaghahanap ng mga otoridad. Nitong Lunes, naglabas ng mga dokumento si Senadora Risa Hontiveros na nagpapakitang wala na raw sa Pilipinas si Guo. Nasaan na nga ba siya? Batay sa nakuha dokumento ni Hontiveros, July 18 nang makarating si Guo sa Kuala Lumpur, Malaysia. Makalipas ang 3 araw, July 21, dumating naman siya sa Singapore. Sabi ni Hontiveros, kasama ni Guo na bumiyahe ang kapatid niyang si Wesley Guo at ang negosyanteng si Cassandra Leong. Sa Singapore, tila nag-reunion daw ang pamilya ni Guo. Nitong linggo naman, August 18, pumunta raw ng Indonesia si Guo ayon sa PAOCC at Bureau of Immigration. Pero noong August 14, personal daw na nagpanotaryo ang dating alkalde para sa kanyang counter affidavit ayon kay Attorney Elemer Galicia. Kinontra yan ni Senador Win Gatchalian na sinabing isa raw itong kasinungalingan. Nang makapanayam natin ang abogado ni Guo na si Attorney Stephen David nitong Martes, sinabi niyang nakausap niya si Guo noong Lunes at sinabing nasa Pilipinas pa siya pero hindi raw niya personal na nakita si Guo. Pinakakansela na sa Department of Foreign Affairs ang passport ni Guo, kanyang mga kapatid at ni Ong. Pinaimbestigahan na rin ang mga posibleng tumulong sa kanila. Si Pangulong Bongbong Marcos nagbabala na may masisibak kung totoo nga nakalabas na ng bansa si Guo. Ngayong hindi pa rin matiyak kung nasaan nga ba si dismissed Mamban Tarlac Mayor Alice Guo. Maingat ang mga hakbang ng gobyerno para mahanap siya. Kabilang dito ang pag-alerto ng NBI sa Interpol para ilagay sa Blue Notice si Guo. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Ngayong iba't ibang opisina ng gobyerno na ang nagsabing may impormasyon silang nasa labas na ng bansa si dismissed Mamban Mayor Alice Guo, ano na nga ba ang susunod na hakbang ng gobyerno? Dahil wala pang kaso si Guo sa korte, kalkulado ang hakbang ng gobyerno. Sabi ng DFA, matagal na nilang tinututukan ang kwento ni Guo. Nakipag-ugnayan na raw sila mula nang kumpirmahin ng NBI na ang Alice Guo na naging mayor ng Mamban Tarlac at ang Chinese national na si Guo Waping ay iisang tao. We cannot do this alone. This is a whole of government. This is a whole of government approach. Ang importante po dito ay on the part of the DFA, we assure the public that ever since nung una, masigasig na po ang aming koordinasyon. Nakikipagtulungan po kami sa Senado, sa Kongreso, sa ibang ahensya ng gobyerno para po mapundukan na po ang issue na ito. Pwede raw kasing kanselahin ang pasaporte ni Guo ni DFA Secretary Enrique Manalo sa ilalim ng Philippine Passport Law basta may ebidensyang peke ang identity sa passport. Once na na-receive natin itong mga dokumentos na ito, stating na eto, may problema, peking identity, siya ay isang dayuhan, then we will cancel the passport. Otherwise, ang requirement nito would be a court order directing us to cancel. Sa ngayon, ang criminal complaint na qualified human trafficking laban kay Guo hindi pa naisasampa sa korte ng DOJ. Ang Office of the Solicitor General o OSG nagsampa ng petisyon sa korte para makansela ang birth certificate ni Guo bilang Pilipino. Nagsampa rin ang OSG ng co-warrant of petition para naman mapaalis si Guo bilang mayor ng Banban. Nasa preliminary investigation pa ang COMELEC sa material misrepresentation complaint laban kay Guo. Bukod dito, naglabas na ng desisyon ng ombudsman na alisin si Guo bilang mayor. Pina-freeze na rin ng Court of Appeals ang kanyang bank accounts at assets. Wala pa kasing warrant or arrest order, anything from the court pwedeng gamitin para sa sa mga ganung mga Interpol Interpol activities. Prerogative ng government kung ano yung gusto nilang gawin, pero sa akin kasi yung warrant ni Alice tungkol lang yun doon sa Senate contempt.
Sabi ni Solicitor General Menardo Guevara, ang extradition o pagpapabalik sa bansa ng isang tao ay pwede lang gawin para parapin ito sa kasong kriminal. Sa ngayon, ang nakaambang kasong kriminal laban kay Guo ay human trafficking na iniimbestigahan ng DOJ at material misrepresentation na iniimbestigahan ng COMELEC. Kung totoong nasa Indonesia pa ito, merong extradition treaty ang Pilipinas sa Indonesia, sabi ng DFA. Ang NBI nakipag-ugnayan na raw sa Interpol para ilagay sa Blue Notice list si Guo na makakatulong sa pagkalap na impormasyon sa pagkakakilanlan, lokasyon o aktibidad kaugnay sa criminal investigation. Yung red notice po ay pagka may criminal case pending. Yung blue notice, watch out lang yan. Ganun lang po yun. Initiate po? NBI po ba will initiate? Eh siyempre, merong ganong request. Nakikipag-usap kami, nakikipag-coordinate kami. Wala pang sagot sa amin. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.